God bless everyone. Okay, may nagtatanong kasi, Sir, paano ba kinakain yung bawang lunchtime? Okay? So, depende naman kung gusto mong kumain sa morning, okay lang din. Tanghali, o kaya gabi, pwede yan. Ito, ang ulam natin ngayon is lean meat. Okay? Buffalo. Okay? From India. So, wala siyang masyadong taba, kabayan. Sa totoo lang, puro mga laman. Ngayon, okay, ito ang kanin. Ang damakmak na kanin. At syempre, ayan. Sa lahat po ng gustong pumayat, totoo yan. Ginagawa ko lang kasi ito 3 times a week. Dati everyday ko ginagawa. Bumulusok pababa ang aking timbang. Kaya nilimitahan ko na lang. 3 times a week na lang. Once a day. Okay, sa 3 beses, minsan lang ginagawa ko. So, pinapakuluan ko yung balat ng orange at yan ang iniinom ko. So, ganito lang yan, kabayan. Ito, lunch naman ito. So, 1 serving. Tingnan nyo yung sabaw ng buffalo. Walang sebo. Hindi kagaya ng sa baka. Totoo yan. Okay? At saka syempre, magkaiba ang karne dito sa ibang bansa. Depende sa source ng kinakain yung karne. Kahit sa isda. Sa isda, meron yung mga talagang sila ay sa fish pond. Meron din naman yung mga isda na sa free-flowing na tubig. Sa ilog, mga ganyan. Dito naman, magkaiba sila. Lalo na dito sa mga... Dito kasi, ang binibigay din nila sa kanilang mga alaga, feeds. Okay? Pero pag kagaya sa atin sa Pilipinas, mga ganyan, may mga alaga na hayop na pure talaga na grass ang kanilang kinakain. Gagaya nito. Kaya depende sa source. Kung ikaw malakas kumain sa mga pagkain na ang binibigay ay puro mga feeds, ibang usapan yan dun sa karne na kinakain mo na puro damo ang kinakain ng mga hayop. Ito. Every kakain ako nito, yan malambot na nga 5 to 7 pieces. Itong lunch at ganito ang kinakain kong red meat. Alam niyo kung sa totoo lang, kabayan, itong ang sarap ng nito. So ayan, malambot yan pag kinakain mo. Kabayan, huwag ka magtaka pag ikaw gumawa ng ganito. Kasi alam nyo, may nagsasabi sa akin, iba to yung kulay niya, nag-green, itinapon niya lahat. Huwag niyong itapon yun. Ganun talaga ang reaction niya. Nag-green talaga siya, tapos babalik din siya sa tamang, ganito din ang kulay. Pwedeng kainin ba yung green, sir? Oo, pwede lang kainin yan. 2 to 3 days, pagkababad, pwede na yan. So, red meat, maganda ito, tapos sasamahan mo ng ganito. Nasa inyo kung paano mo balansihin, kabayan, ang kinakain mo. Sa totoo lang. Yung almusal ko, puro mga dahon-dahon, itlog, kamatis. Lunch, ito. Karne ng kalabaw. Alam niyo, sa totoo lang, masarap talaga ang karne ng kalabaw. Oo, parang siya. Alam niyo yung literal na kayo ang gumawa ng, lalo na pag bata-bata yung
Literal na parang kayo ang gumawa ng sarili nyong corn beef. Basta alam mo lang, nabalansahin, okay naman yan. Kung ikaw palaging kumakain ng red meat, tapos hindi ka nag-exercise, hindi ka gumagawa ng pamamaraan sa pagbalanse ng may epekto din na hindi maganda. Pero kung ganito, binabalanse mo pa lang, diba? Tingnan mo, pinagpapawisan na nga ako, yan pa lang. Kumain ka ng bawang, sa una maninibago ka. Pero kapag nakasanayan mo na yan, hinahanap mo every kain. Yung parang hindi na kompleto yung meal kapag wala nito. Tsaka iba talaga ang lasa ng karne kapag yung grass talaga ang kinakain. Totoo lang. As compared dun sa puro feeds. O kung ikaw mahilig sa taba dyan, kabayan, ha? Pwede mong gawin ito. Meron din nagme-message sa akin na laging ito ang ginagawa lang nila. Dinadala sa school, dinadala sa trabaho. Naramdaman nilang epekto sa kalusugan nila, kabayan. Okay. Yung dating hindi daw sila maliksi, lumiliksi sila. Kasi nga pumapayat sila. Kaya kung gusto mong pumayat talaga, effective talaga to. Okay? Balat ng orange kesa naman itatapon mo yan. May sustansya ba yan, sir? Oo. May sustansya yan. Yung iba naman, salitan. Ito, for example, Monday. Binaon niya, nilagay niya sa tubig niya. Sa susunod na araw, pipino naman. Then next, balik sa dito. Parang salitan lang siya. Which is, sobrang natutuwa naman sila sa mga sinishare ko, kabayan. At nakakatuwa naman yun sa akin. Tingnan mo yung 7 piraso, oh. Parang wala lang, di ba? Kapag sanay ka na nga sa ganito, pero pag bago ka pa lang, isa pa lang siguro na piraso, baka ayaw mo nang kainin. Sa akin, nagiging transparent lang ako sa inyo na yung ma-share ko lang ba ito, na malaking tulong talaga. So far naman. Dito, huwag mo namang biglain lagi. Sobrang pumayat, bumulusok ang Mag-iwan ka naman ng kahit konti mga laman-laman. Ganito lang. Huwag naman yung sobrang payat mo. Okay? Baka sasabihin na, yung dati ka matabas, bigla kang pumayat, sasabihin, siguro may sakit yan. Ganyan sasabihin sa'yo niyan. Hindi nila alam. Pumayat ka, na gumanda yung kalusugan mo. Diba? Wala ka nararamdaman. Tandaan nyo yung mga taong matataba. Mabilis yan talagang kapitan ng sakit. Totoo. Hindi natin mapagkakaila talaga. Masarap kumain. Pero nasa iyo, kabayan, kung paano mo balansihin. In terms of herbal na pamamaraan. Huwag yung sa supplements. Pwede kumain nito. Pagkatapos gagawa ka ng lemon juice. Pwede din. Walang problema. O kaya, siyempre yung balat nito, yun ang kainin mo. Nasa yung pamamaraan, kabayan. Alam mo naman yan eh. Ito bang kinakain ko? Maganda ba sa kalusugan ko? Kasi kung ikaw iniisip mo lang, ang sarap nito Pero ano ba ang effect niya sa katawan mo?
Yun yung isipin mo na lang. Masarap man o hindi, kahit hindi masarap ang kinakain mo, kung maganda naman sa kalusugan niyang kinakain mo, okay lang yan. Oo nga, laging masarap ang kinakain mo, binibigyan ka naman ng hindi maganda sa kalusugan mo, hindi yun maganda. Okay? So, ganun lang ginagawa ko dito sa bawang. Ito, bagong babad ko na naman ito. Kaya, maganda bang epekto sa'yo, sir? Oo, napakaganda. Ito nga pala, hinay-hinay sa pagkain ng ganito kapag kayo ay nagtitake ng blood thinner. Okay? Meron niyang binibigay lalo na kung ikaw ay high blood, merong blood thinner na binibigay sa inyo. Limit po ha. Tanong nyo muna sa doktor nyo. Huwag kayong basta-basta susugod na, maganda daw sa hindi. Kasi nagtitake kayo ng pampalabnaw ng dugo, tapos mag-take kayo ng ganito, baka doble ang labnaw ng dugo nyo. Hindi rin maganda yun. Okay? May tamang consistency po ang dugo na, tinetest namin yan sa laboratory. Kung tawagin ay coagulation. So, may tama na consistency po yan. May normal range din naman sa mga tao na nagtitake ng Coumadin, warfarin, mga ganyan. Blood thinner po yun. May target po ang mga doktor sa ganyan. Okay? Hindi kagaya ng normal individual na hindi nagtitake ng blood thinner. Magkaiba ang normal values ng normal na tao kaysa dun sa nagtitake ng blood thinner. So, dapat ma-reach nyo yung target lang. Huwag kayong sumobra at huwag din bumaba. Okay? So, God bless everyone. Thank you for watching. Kain tayo. Bye-bye.